So napanood nyo na ba yung review ko about Uno Digital Bank na nasa GSave? Kung oo ang sagot mo, well, meron akong magandang news para sa inyong lahat na gumagamit ng Uno Digital Bank na nasa GSave. Ano to? Ito actually yung hinihintay kong feature na sa tingin ko malaking magiging tulong para sa mga negosyante or gusto lang mag-save ng pera. Lalo na kung ang business nyo ay gumagamit ng GCash or ang pera nyo ay napupunta sa inyong electronic wallet na GCash. So tara, pag-usapan na natin to. Alam kong matutuwa kayo. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small businesses, and other good financial practice na meron akong experience at ginawan ko na to ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yung Uno Digital Bank is yung pinaka-latest na addition na third-party bank service provider. Diba, una yung CIMB, then BPI may Upsave, and then yung Maybank, and ito na nga yung pang-apat, which is the Uno Digital. So kung gusto nyo mapanood yung review ko about Uno Digital, check nyo to. Nandyan yung review ko about Uno Digital. Well, hindi na natin ulitin yung review na yan, pero we'll get direct to the point. So ito na nga yung bagong feature ng Uno Digital na nasa GSave. So ang problema dati is hindi natin ma-login yung account natin from Uno Digital na nasa GSave dun sa Uno Digital app mismo. Bakit kailangan natin i-login yung account natin from GSave dun sa Uno Digital app? Well, ang daming features kasi na available sa Uno Digital app na hindi mo magagawa sa GCash. Well, ano-ano ba to? So nandyan ang yung buy load, bank transfer, loan, and time deposit. Yan yung mga additional feature na magagamit mo kapag gumagamit ka ng Uno Digital app. Dati hindi pwede, pero ngayon pwedeng-pwede na. So paano ba natin ilalagin ang ating Uno Digital na galing sa GSave papuntang Uno Digital app? So unang-una ang kailangan natin gawin is syempre mag-download ng Uno Digital app na makikita natin sa Play Store or sa App Store. So basically, ang gagawin nyo is open nyo yung Uno Digital app, which is yan. And then, kailangan lang natin i-forgot password para magkaroon tayo ng password. Kasi, coming from GCash, hindi natin alam kung ano yung password na binigay kay GCash. So, i-forgot password nyo lang and then follow all the necessary procedures and then mabibigyan na kayo ng panibagong password. Okay, eto na. Once na meron na kayong panibagong password, ang kailangan nyo nang gawin is kailangan natin i-link yung device natin sa Uno Digital app. So, paano ba natin gagawin yon? So, ganito lang naman kasimple. So, basically, kailangan i-verify daw ang ating pagmumuka by having the face recognition or face verification. So, kailangan din natin mag-blink para sabihin na hindi picture yung tinitingnan ng camera kung hindi toong tao. After i-process ng Uno Digital app yung face verification, sasabihin na device is now linked. You can now use your account securely. So, go to dashboard. Ito na yung first time na makikita natin ang Uno Digital app. So, let's go to dashboard. Bali, ito na ang itsura ng Uno Digital app. Makikita natin, yan pangalan natin sa taas. And then, welcome back. May bell icon sa taas and then log out. Tapos, ayan, savings, which is makikita nyo yung balance nyo. Itong balance nyo is the same balance na makikita nyo sa GCash app. If ever man na mag-down si GCash, meron pa rin kayong access sa inyong pera, which is ganyan naman talaga dapat. Hindi yung pag nag-down si GCash, problema tayo kung paano natin kukunin yung pera or wala tayong access sa pera natin kung kailan natin kailangan. So dito pa lang makikita natin na okay gamitin ang Uno Digital app. Ano ba yung features na nandito? So yan, may time deposit and then may loans. Makikita rin natin na meron ditong add money, send money, get money, and pay bills. Tapos, scroll pa natin sa baba, makikita natin yung mga articles or mga promotions nila, ads nila. So, nandyan yan sa baba. So, let's click add money. Ayan. Makikita natin dito sa add money na dalawa lang yung pagpipilian, which is online banking and over the counter. Pag click natin yung online banking, merong mga banks na pagpipilian, which is dalawa pa lang as of the moment. Pwede mag-cash in using your BPI and your Union Bank accounts. Pag over the counter naman, ito, makita natin na 7-Eleven, Bayad Center, Cebuana, DragonPay, etc. So, right now, free ang bank transfer using InstaPay gamit ang Uno Digital app. Kung isipin natin, hindi tayo magagastosan ng kahit na anong service charge as of the moment. So, kung ikaw ay isang cash in or cash out center
at malaki na ang pera mo sa iyong GCash account, then meron ka ng way para mag-withdraw ng pera nang hindi ka makakaltasan ng service charge. Kasi ang gagawin mo lang naman ngayon is ilipat mo ang pera mo from your electronic wallet papuntang Uno Digital sa GSave. And then, pag nasa Uno Digital na, pwede mo nang i-open ang Uno Digital app and i-send yung pera mo sa bank account mo na kung saan meron kang ATM para makapag-withdraw. Thus, na-eliminate ang service charge ni InstaPay. O diba? Napakalaking neto, tulong sa mga nagtitipid talaga, lalo na sa InstaPay charges. Kasi like sa amin na cash in and cash out center na ginagamit ang personal GCash, hindi kami nag-iiwan ng perang malaki sa aming GCash account. Thus, pag malaki na yung pera dyan, pwede nang i-transfer sa Uno Digital app. Kung gusto mong ilipat pa o kung hayaan mo lang dyan na magstay sa account na yan, well, for us, nililipat namin sa Simbank kasi yun yung preferred na bank namin. Okay, so i-check naman natin ang time deposit ng Uno Digital. Mag-sample tayo ng 5,000 pesos at try nating iiwan ang pera natin with Uno Digital Bank ng 6 months. Makikita natin na ang interest rate dito ay 6.5%. So malaki siya. Though, yes, malaki naman ang interest kung Maya at hindi pa na lalak ang pera mo ng ilang buwan. Pero sa 10%, kailangan mong gumastos or gamitin ang service ni Maya. Well and good kung nagbabayad ka ng bills mo and credit card using Maya kasi maaabot mo yung 30,000 na accumulative spending. Pero for others, I guess hindi kayang abutin yung 30,000 na accumulated spending. Ang ibang option mo is itong Uno Digital, which is higher interest rate. Yun nga lang, nakalock ang pera mo ng ilang buwan. So kung i-calculate natin kung magkano makukuha mong interest, ito lang ang makukuha mong interest sa 5,000 pesos sa loob ng 6 months, which is 163.83 pesos lang. Kung i-compare ko naman ito sa aking pera sa Cbank, nung May, nagkaroon ako ng net interest na 259 pesos, which is hindi nakalock ang pera ko with the bank na pwede kong withdrawin or gamitin anytime na kailanganin ko siya. Yun ang pinagkaiba sa time deposit naman ni Uno Digital Bank. Pero overall, ito yung hinihintay kong feature kasi libre ang bank transfer. So sana tuloy-tuloy ang libreng bank transfer kay Uno Digital App. Kung may question kayo about this video, please comment it out below and I will try to respond as long as alam ko ang sagot. Or kung may reference tayo, may provide coming from the internet. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching guys. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!